Binabati kita, Marites. Pero simula ngayon, sa akin na nakapangalan ang Cora's Bake Shop. Napako ang tingin ni Marites sa bagong karatula habang mahigpit siyang hinawakan ng asawa niya sa braso, hindi para alalayan, kundi para itulak palayo. Umalis ka na, Marites. 7 taon na kami nagsasama ni Cora at wala kang kahit anong karapatan sa pwestong ito. Parang binuhusan ng kumukulong mantika si Marites. Ang araw na dapat sana ay ang pinakamasaya sa buhay niya, ang kanyang 55 kaarawan, ay biglang gumuho sa harap ng sarili niyang pintuan. Kaninang umaga lang, nanginginig pa ang mga kamay niya nang pirmahan niya ang Memorandum of Agreement sa isang malaking supermarket chain, 10 milyong piso. Iyon ang halagang mag-aahon sana sa pamilya niya sa utang, magpapagraduate sa mga anak niya, at magbibigay ng ginhawang matagal na nilang pinapang-arap. Umuwi siyang may bitbit na pansit at cake, sabik na ibalita ang tagumpay. Ngayon, nakakalatang pansit sa maalikabok na simento, natapakan ng mga sapatos ng asawa niyang si Arturo. 7 taon? Nanginghinig ang boses ni Marites. Umawang ang mga labi niya, pilit hinahanap ang hangin. Tumingin siya kay Cora, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, ang babaeng kinupkop niya at ginawang manager ng bake shop dahil umiiyak itong walang pambili ng bigas. 7 taon kayong naglolokohan habang nagpapakamatay ako sa pagmamasa ng harina tuwing 3:00 ng madaling araw para may makain kayo? Humalokip-kip si Cora. Wala na ang maamong mukha ng kaibigang laging nakayuko. Sa halip, tiningnan niya si Marites mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at tagumpay. Inangat ni Cora ang isang brown envelope at inilabas ang mga dokumento. Huwag ka nang mag-iskandalo rito, Marites. Malamig na sabi ni Cora, malinaw at kalmado ang boses. Negosyo ito. Tingnan mo ang papeles. DTI, Mayor's Permit, Trademark Registration, lahat nakapangalan sa akin. Simula pa lang, ako na ang may-ari ng lahat ng ito. Ang recipe, ang pwesto, ang pangalan. Empleyado lang kita na masyadong naging ambisyosa. Recipe ko? Recipe ng nanay ko yan. Sigaw ni Marites. Ang dibdib niya ay parang pinupukpok ng maso. Ako ang nagturo sa'yo kung paano timplahin ang keso. Ako ang nagpupuyat sa pugon. Kaya mo bang patunayan sa batas? Nakangising sagot ni Arturo. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Marites sapat para bumaon ang mga kuko niya. Kaya umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay para ipakaladkad ka. Nagsimulang mag-ipon ang mga kapitbahay sa paligid. Naririnig ni Marites ang mga bulungan. Nakikita niya ang mga matang ng huhusga. Sa kultura ng kanilang lugar, walang mas nakakahiya kaysa sa isang pamilyang nagsisigawan sa kalsada. Pero hindi ang mga tsismusa ang nagpadugo sa puso ni Marites. Bumaling ang mga mata niya sa hagdanan ng kanilang bahay na nasa itaas lang mismo ng bake shop. Leo? Mia? Tawag ni Marites, basag ang boses, puno ng pagmamakaawa. Mga anak, bumaba kayo rito. Sabihin niyo sa papa niyo na nababaliw na siya. Nandun ang 2 niyang anak. Si Leo, 19 na taong gulang at si Mia, 16. Nakatayo sila sa gitna ng hagdan, nakatingin sa kanya. Hinihintay ni Marites na tumakbo sila pababa, na yakapin siya, na ipagtanggol ang sakripisyo ng kanilang ina. Pero walang gumalaw. Huwag mo nang gamitin ang mga bata. Pagtataas ng boses ni Arturo para marinig ng buong kalsada. Binaligtad niya ang kwento sa isang iglap. Sila mismo nahihiya sa ginawa mo. Pinalabas mong ikaw ang may isip ng recipe para suluhin ang 10 milyon at iwan kami. Ninakaw mo ang pwestong ito mula kay Cora, tapos ngayon magmamalinis ka? Mabuti na lang at nalaman ko ang totoo bago mo pa kami ipahamak sa batas. Natigilan si Marites. Nawala ang tunog ng paligid. Ang lalaking pinakain niya noong mga panahong tambay ito sa kanto, ang lalaking ipinagtanggol niya sa mga kamag-anak niya, ay ginawa siyang magnanakaw sa mismong paningin ng kanyang mga anak. Leo!
Humakbang si Marites palapit sa hagdan, umaabot ang nanginginig na kamay. Naniniwala ka sa papa mo? Ako ang nagpalaki sa inyo. Yung amoy ng mantikil, ya at asukal sa mga kamay ko, ito ang nagpaaral sa inyo. Kilala niyo ako? Umiwas ng tingin si Leo. Yumuko ito, namumula ang mukha dahil sa matinding hiya sa mga nakatingin na kapitbahay. Tama na po. Mahinang sagot ng kanyang panganay. Nakakahiya na po sa buong barangay. Umalis na lang po muna kayo, baka makulong pa tayo lahat dahil sa ginawa niyo. Umatras naman si Mia at tumalikod, pumasok pabalik sa loob ng bahay nang walang sinasabing kahit ano. Ang bawat salita ni Leo at ang pagtalikod ni Mia ay parang patalim na ibinaon at inikot sa sikmura ni Marites. Yon ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagtataksil ng asawa, kundi ang katotohanang nagawang lasunin ng mga ito ang isip ng mga anak na pinag-alayan niya ng buong buhay niya. Ang lahat ng pagtitiis niya para mabuo ang pamilya ay itinapon lang na parang basura. Tumigil ang pagtulo ng mga luha niya. Ang luhang kanina ay para sa sakit, ngayon ay natuyo dahil sa isang matinding panlalamig. Namatay ang boses ng pagmamakaawa sa kanyang lalamunan. Binawi ni Marites ang braso niya mula kay Arturo nang may napakalakas na puwersa kaya napaatras ang lalaki. Hindi siya lumuhod, hindi siya umiyak. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinunasan ng dumi sa kanyang lumang apron at naglakad palagpas sa kanila. Hindi patungo sa kalsada, kundi papasok sa kusina ng bake shop. Anong gagawin mo? Huwag mong gagalawin ang kaha. Tatawag ako ng pulis. Tili ni Cora, dali-daling sumunod sa kanya. Hindi pinansin ni Marites ang kahera. Hindi niya tiningnan ang mga bagong kahon na may pangalan ni Cora. Dumiretso siya sa pinakasulok ng kusina sa ilalim ng lumang mesa. Binuksan niya ang kabinet at kinuha ang isang mabigat at maitim na rodilyong kahoy, aglumang rolling pin. Pag-ari pa ito ng kanyang ina. Dito nagsimula ang lahat. Ito ang kaluluwa ng bawat ensaymada na nagpasikat sa kanilang tindahan. Kuminang ito sa mantikilya at pawis ng 2 henerasyon. Humarap siya kina Arturo at Cora. Mahigpit na hawak ang rudib sa kanyang dibdib. Kunin niyo ang pwesto! Kunin niyo ang mga papel! Kalmado, ngunit may diin ang bawat salita ni Marites. Ang mga mata niya ay walang takot. Purong determinasyon lang ng isang inang tinanggalan ng lahat. Pero tandaan niyo, kahit nakawin niyo ang pangalan ko at lasunin niyo ang mga anak ko, hindi kayo marunong gumawa ng ensaymada na may kaluluwa. Masusunog din ang lahat ng ito sa mga kamay niyo. Naglakad siya palabas, taas no, sa gitna ng mga nagbubulungang kapitbahay. Nang makalabas siya, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng metal roller door ng bake shop. Kumuliling ang kandado. Nakatayo si Marites sa gilid ng kalsada ng Iloilo habang palubog ang araw. 55 taong gulang, walang asawa, walang anak, walang negosyo, hawak lamang ang isang piraso ng kahoy. Biglang tumunog ang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Mrs. Marites de la Cruz? Isang formal at malamig na boses ang sumagot. Si Mr. Velasco po ito, galing sa legal department ng Supermart Corp. Nawala ang sigla ng lalaki kumpara noong pumirma siya kaninang umaga. Tumawag po ang asawa niyo at may ipinadalang cease and desist order kasama ng bagong DTI registration na nakapangalan sa isang Cora. Mrs. Marites, nakahold na po ang 10 milyong piso. Totoo po ba ang sinasabi ng asawa niyo na mapanlin lang ang kontratang pinirmahan natin at wala kayong karapatan sa bake shop? Nanginginig ang mga kamay ni Marites na hawak ang cellphone. Ang malamig na boses ni Mr. Velasco ay tila martilyong dumudurog sa natitira niyang pag-asa. Hindi po totoo yang, sir. Garalgal ngunit pilit pinapatatag na sagot ni Marites. Ako ang gumagawa ng lahat ng tinapay. Ako ang medtayo ng negosyong iyon mula sa wala.
Kailangan po namin ng patunay sa papel, Mrs. De La Cruz. Hanggat walang linaw sa batas kung sino ang totoong may-ari, naka-hold muna ang pondo. Good day. Naputol ang linya. Tulala si Marites. Sumugod siya sa barangay hall para magreklamo at humingi ng tulong. Pero pagdating niya roon, umiling lang ang kapitan. Ipinakita nito sa kanya ang mga kopya ng papeles na ideneposito ni Arturo kanina pa. DTI permit, BIR registration, mayor's permit. Lahat may pangalan ni Cora at pirmadong notaryado. Plano nila ito, Kap. Matagal na. Umiiyak na giit ni Marites. Peke ang lahat ng yan. Wala kaming magagawa rito sa barangay, Marites. Korte na ang makakapagdesisyon yan. Sa papel, siya ang legal na may-ari. Malungkot na sagot ng kapitan. Gumuho ang mundo ni Marites. 7 taong panloloko at pagpaplano habang siya ay napapakahirap sa pagluluto para sa kanila. Ang pamilyang akala niya ay pinoprotektahan niya ay matagal na palang may hawak na patalim. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para saksakin siya sa likod. Pero hindi ang nawalang 10 milyon ang nagpapadugo ng dibdib niya. Kinabukasan ng umaga, inubos niya ang kaunting baryang natira sa kanyang bulsa para bumili ng isang maliit na kahon ng paboritong ensaymada ni Mia sa ibang panaderya. Tumayo siya sa labas ng gate ng high school ng anak. Hinihintay niya itong lumabas. Hindi pwedeng ganoon na lang ang mangyari. Kailangan niyang ipaliwanag ang totoo. Nang tumunog ang bell, nagdagsaan ang mga estudyante. Nakita niya si Mia na naglalakad kasama ang 3 kaibigan. Mia! Anak! Tawag ni Marites, sabik na humakbang papalapit. Natigilan si Mia. Tumingin ito sa paligid at nakitang nagbubulungan ang mga kaklase. Mabilis na kumalat ang tsismis sa kanilang maliit na komunidad. Di ba mama mo yan? Yung nagnakaw daw ng negosyo ng kaibigan niya? Rinig ni Marites na bulong ng isang bata. Nanigas si Marites. Inabot niya ang kahon ng tinapay, nanginginig ang mga kamay. Anak, kumain ka muna. Gusto ko magpaliwanag, hindi totoo yung sinasabi ng papa mo. Hindi ko kailangan yan. Pasigaw na sabi ni Mia sabay hampas sa kamay ng kanyang ina. Nahulog ang kahon sa semento. Bumukas ito at gumulong ang tinapay, agad na natapakan ng isang nagmamadaling estudyante. Naiwan si Marites na nakatingin sa durog na ensaymada. Iyon sana ang paborito ng anak niya. Pakiramdam niya kasabay nitong nayapakan ang kanyang puso. Ma, wag ka na pong mapapakita sa akin. Nanginginig ang boses ni Mia. Pinipigilan itong umiyak, ngunit mas nananaig ang galit at hiya. Sabi ni Papa, sinisira mo raw ang pamilya natin para sa pera. Totoo ba? Na gusto mo kaming iwan para suluhin ng 10 milyon kaya ibinenta mo kami? Mia, kasinungalingan yan. Walang ganong pera, ninakaw nilang pwesto natin. Pero nakapangalan kay Tita Cora ang lahat. Pinagkatiwalaan ka niya tapos aagawin mo? Nakakahiya ka, Ma. Sana hindi ka na lang umuwi. Tinalikuran ni Mia ang kanyang ina at tumakbo palayo. Naiwan si Marites sa gitna ng mga naddaraang tao. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga, ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang paningin niya ay nakapako lang sa direksyon ng anak niyang unti-unting lumalayo, bit-bit ang lason ng kasinungalingan. Ang utang na loob na ibinigay niya kay Cora, ang 20 taong sakripisyo, ay ginamit upang patayin ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Wala nang matakbuhan si Marites. Sumakay siya ng jeepney papuntang probinsya sa bayan kung saan nakatira ang kanyang tiya Tasing. Umandar ang jeepney sa maalikabok na kalsada palayo sa syudad ng Iloilo. Sa loob ng sasakyan, siksika ng mga pasahero. May isang ina na nagpapakain ng biskwit sa kanyang anak. May mag-asawang nagkukwentuhan. Ngunit sa gitna ng ingay, pakiramdam ni Marites ay mag-isa siya sa mundo. Niyakap niya ang kanyang lumang bag. Sa loob nito ay kinapa niya ang matigas na kahoy ng rodilyo ng kanyang ina. Iyon na lamang ang natitirang ebidensya ng kanyang sakripisyo.
Tumingin siya sa labas ng bintana habang hinihipan ng hangin ang kanyang magulong buhok. May isang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Gamit ang dulo ng kanyang maruming manggas, mabilis at palihim niyang pinunasan ito. Walang impik, walang tunog ang kanyang pag-iyak. Kinausap niya ang sarili, kinakagat ang labi hanggang sa maglasang dugo, para lang pigilan ang hagulgol. Tatatad siya. Kailangan niyong maging matatag, hindi para kay Arturo, kundi para sa katotohanang ibinaon nila sa putik. Pagsapit ng dapitapon, nakarating siya sa maliit na kubo ni Tia Tasing. Nang makita siya ng matanda na noon ay nagwawali sa bakuran, agad nitong binitawan ang walis at sinalubong siya. Hindi na napigilan ni Marites, napabagsak siya sa mga tuhod niya. Yakap ang binti ng matanda at doon ibinuhos ang lahat na hinagpis. Ikinuwento niya ang pagtataksil ni Arturo, ang panlililang ni Cora at ang pinakamasakit, ang pagtalikod ni Leo at Mia. "Wala na akong pamilya, Tia," humahagulgol na sabi ni Marites. "Kinuha ni Cora ang lahat sa akin. Ginawa ko naman siyang parang kapatid. Binigyan ko ng trabaho, pinakain. Bakit niya nagawa sa akin ito?" Hindi agad sumagot si Tia Tasing. Tumingin ang matanda sa malayo. Ang mga mata nito'y puno ng malalim na kalungkutan at takot. Bumuntong hininga ito ng malalim bago inalalayan si Marites patayo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Lumapit si Tia Tasing sa lumang aparador na kahoy. Kinuha ang isang susi mula sa loob ng kanyang duster at binuksan ito. Kinuha ng matanda ang isang kalawangin at lumang kahon ng biskwit na ginawang taguan ng mga mahahalagang papel. Inilapap ni Tia Tasing ang bakal na kahon sa mesa. Tiningnan niya si Marites ng diretsyo sa mga mata. "Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pwesto ng bake shop, Marites." Nanginginig, ngunit seryosong sabi ni Tia Tasing. "Panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa nanay mo at sa nanay ni Cora." "Ang galit na meron si Cora. Hindi yan nagsimula sa inyong dalawa ni Arturo, Marites," mahinang sabi ni Tia Tasing. Nakapatong ang kulubot na kamay ng matanda sa kalawanging takip ng kahon ng biskwit. Kumunot ang no ni Marites. "Anong ibig mong sabihin, Tia? Paanong nasali ang nanay ni Cora rito?" Tinitigan siya ni Tia Tasing, puno ng awa at pag-aalala ang mga mata. Hinaplos nito ang takip ng kahon, ngunit dahan-dahang binawi ang kamay. Umiling ang matanda. "Hindi ganoon kadali. Kapag nakita mo ang mga papel na nasa loob nito, baka tuluyan ng gumuho ang mundong kinagisnan mo. Hindi pa ngayon ang tamang panahon, Marites. Masyado ka pang wasak. Kailangan mo munang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ka makakalaban ng ganito." Ibinalik ng matanda ang kahon sa loob ng aparador at inilak ito. Gusto sanang magpumilit ni Marites, ngunit alam niyang tama ang kanyang piyahin. Ano nga ba ang laban niya ngayon? Wala siyang pera, walang bahay, at ang mga anak niya ay pilit na inilalayo sa kanya ng lason ng kasinungalingan. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si Marites. Hindi siya pwedeng mamatay sa lungkot sa loob ng maliit na kubo. Ginamit niya ang kaanting baryang natira upang bumili ng 1 kilong harina, asukal, keso at mantikil, sa kalapit na sari-sari store. Sa lumang kusina ni Tia Tasing, inilabas niya ang maitim at mabigat na rodilyong kahoy ng kanyang ina. Ibinuhos niya ang harina sa mesa. Sa bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa masa, ibinuhos niya ang lahat ng bigat ng kanyang dibdib. Ang panggigikil kay Arturo, ang sakit ng pagtataksil ni Cora, at ang pagnanais na mayakat muli sina Leo at Mia, lahat yon ay inihalo niya sa pagmamasa. Ngunit nang magsimulang umamoy ang tamis ng natutunaw na mantikilya at keso mula sa pugon, unti-unting kumalma ang kanyang puso. Ito ang pamana ng kanyang ina. Ito ang tanging bagay na hindi kayang bawiin ng wad na papeles ni Cora. Pagsapit mang linggo, nagtayo si Marites ng isang maliit na mesang kawayan sa labas ng simbahan sa bayan.
Sakop ng isang manipis na payong ang kanyang mga bagong lutong ensaymada. Paglabas ng mga tao mula sa misa, nagsimula ang mga bulungan. Mabilis na kumalat ang balita mula Iloilo hanggang sa kanilang maliit na probinsya. Hindi ba't siya yung asawa ni Arturo? Rinig niyang bulong ng isang babaeng may hawak na abaniko, kausap ang kumare nito. Balita ko magnanakaw daw yan. Inangkin ang recipe ng kaibigan kaya pinalaya sa pwesto. Kaya pala nandito na lang sa bangkita? Naiiling na sagot ng isa. Napakuyom ang mga kamay ni Marites sa ilalim ng mesa. Ramdam niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Sa kultura nila, ang mapag-usapan at maging sentro ng tsismis ay isang malaking sumpa. Kumakatok ang hiya sa kanyang dibdib. Hinihila siyang tumakbo at magtago. Ngunit naisip niya ang kanyang mga anak. Kung susuko siya sa hiya, paano niya mababawi ang kanyang danggal para sa kanila? Isang dating suki sa Iloilo na umuwi sa probinsya, si Aling Nena, ang lumapit sa kanyang mesa. Diyos ko, Marites, totoo pala ang balita. Puno ng awa at pagdududa ang boses nito. Naaawa ako sa'yo. Akala ko ba pipirma ka na ng milyon sa supermarket? Bakit ka naggaganyan? Sige na nga, bibilhan na kita ng 3 para may pambili ka ng bigas. Nilunok ni Marites ang nakabarang bikig sa kanyang lalamunan. Numiti siya ng mapait ngunit magalang. Salamat po sa tulong, Aling Nena. Mainit-init pa po yan. Kinuha ni Aling Nena ang isang ensaymada at kinagatan ito habang nag-aabot ng bayad. Ngunit pagkatapos ng unang kagat, natigilan ang matanda. Lumaki ang mga mata nito at napatingin sa hawak na tinapay, pagkatapos ay kay Marites. Aba, mahinang usal ni Aling Nena. Marites, ganitong-ganito ang lasa ng nasa bake shop nyo, walang pinagkaiba. Bumili ako kahapon doon sa tindahan ni Cora dahil nakapangalan na sa kanya. Naku, ang tigas ng tinapay at parang panisang mantikilya. Nagreklamo nga ang mga bata sa bahay. Tila nagliwanag ang paligid ni Marites. Ang maliit na pagtatapat na yon ay parang malamig na tubig sa uhaw niyang kaluluwa. Dahil sa lakas ng boses ni Aling Nena, nakuha nito ang atensyon ng iba pang nagsisimba. Ang mga taong kanina'y bumubulong at namhuhusga ay unti-unting lumapit dahil sa kuryosidad. Nang matikman nila ang ensaymada, isa-isang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang recipe ay hindi nagsisinungaling. Hindi kayang kopyahin ni Cora ang 20 taong karanasan at pagmamahal na inilalagay ni Marites sa bawat tinapay. Sa loob lamang ng 2 oras, ubos ang lahat ng tinda ni Marites. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga lalagyan, nakaramdam siya ng bagong pag-asa. Maaaring nakuha nila ang karatula at ang gusali, ngunit ang kaluluwa ng Cora's Bake Shop ay nananatili sa mga kamay niya. Palubog na ang araw ng may isang lalaking nakasuot ng jacket at itim na sombrero, ang mabilis na naglakad palapit sa kanyang pwesto. Luming-alinga ito sa paligid, halatang takot na may makakita sa kanya. Nang iangat nito ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ni Marites. Nilo? Tawag niya sa pangalan ng kanyang dating katulong sa panaderya. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Arturo at paginitan ka. Nanginginig ang mga kamay ni Nilo nang hawakan nito ang gilid ng mesa ni Marites. Namumutla ang binata at bakas ang labis na kaba sa kanyang mga mata. Ate Marites! Garalgalang boses nito parang maiiyak. Kailangan mong malaman ng totoo. Ibebenta na nila ng tuluyan ang bake shop sa ibang tao. Kumunot ang no ni Marites. Ibebenta? Bakit? Paano yung 10 milyon na kontrata sa supermarket? Umiling ng mabilis si Nilo. Wala silang pakialam sa supermarket, ate. Ginamit lang ni Kuya Arturo ang kontratang yon para silawin si Cora at papirmahin ang mga peking papeles. Hindi dahil gusto niyang payamanin si Cora. Lumingon muli si Nilo sa kalsada bago bumulong ng mas mariin. Ibebenta niya ang pwesto bukas na bukas din dahil hinahabol siya ng mga sindikato.
Ate, baon sa utang sa sugal si Kuya Arturo at kukunin niya ang lahat ng pera para tumakas mag-isa. Baon sa utang sa sugal si Kuya Arturo? Tila umurong ang dugo sa katawan ni Marites. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng mesang kawayan hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Anong sugal, Nilo? Wala siyang pera. Ako ang nagbibigay sa kanya ng araw-araw na panggastos. At paano yung sinabi nilang 7 taong relasyon nila ni Cora? Umiling si Nilo, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Walang 7 taon, Ate Marites. Kasinungalingan lahat ng yon. Gawa-gawa lang ni Kuya Arturo para masaktan ka at masira ang tiwala ng mga bata sa'yo. Lumingalinga muli ang binata bago lumapit upang bumulong. Narinig ko mismo nag-uusap sila ni Kuya Arturo at ng isang lalaking may baril sa likod ng panaderya noong isang gabi. Sabi ni Kuya, gagamitin lang niya si Cora bilang dummy sa mga papeles dahil madali itong mauto at silawin sa pera. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa batok ni Marites. Parang umiikot ang paligid niya. Plano niyang ibentang buong pwesto sa kaibigan ng mga sindikatong pinagkakautangan niya. Pagpapatuloy ni Nilo, nangingilid ang luhas sa takot. Kapag nakuha na niya ang pera, tatakas siya. Iiwan niya si Cora na may hawak ng mga peking dokumento para siya ang makasuhan ng panloloko. At ang mga anak mo, iiwan din niya. Nakaramdam ng matinding pandidiri si Marites. Ang asawang ipinagtanggol niya sa kanyang mga kamag-anak, ang lalaking pinakain niya mula sa pawis at pagpupuyat niya sa harap ng pugon, ay hindi lang isang traidor, isa siyang halimaw. Wala itong pakialam kay Cora. Wala itong pakialam sa kanya at higit sa lahat, ginamit nito ang mga anak nila bilang kalasad upang mailigtas ang sarili nitong leeg. Kinumbinsi ni Arturo sina Leo at Mia na ang kanilang ina ay isang sakim na magnanakaw upang mapagtakpan. Ang totoong dahilan kung bakit kailangan ilipat agad ang pangalan ng bake shop para maibenta ito ng mabilisan bago pa siya patayin ng mga sindikato. At ang mga anak niya, nandoon pa rin sa bahay na yon, kasama ng isang taong hinahabol ng mga kriminal. Nanginig ang mga kamay ni Marites, ngunit mabilis niyang dinukot ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Pinindot niya ang numero ni Leo. Ang bawat pagring ng telepono ay tila pagpukpok ng maso sa kanyang dibdib. Sagutin mo, anak, parang awa mo na sagutin mo. Matapos ang 3 ring, may sumagot. Hello? Boses ni Leo. May halong inis at pag-aalinlangan. Leo, anak, makinig ka na mabuti sa mama. Ma, sabi nang huwag na kayong tatawag dito. Nagagalit na naman si Papa, baka lalo lang lumala ang gulo. Nasa panganib kayo, Leo. Umalis kayo riyan ni Mia ngayon din. Yung mga taong kausap ng Papa nyo. Bago pa matapos ni Marites ang kanyang sasabihin, umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Tunog yon ng kahoy na pintong pilit na sinisira. Napasigaw si Marites. Leo? Anak, anong nangyayari dyan? Walang sumasagot, ngunit rinig na rinig ni Marites ang mga yabag na mabibigat na sapatos at ang pagkabasag ng salamin sa sala ng dati nilang bahay. Arturo! Nasaan na ang bayad mo? Isang magaspang at malalim na boses ng lalaki ang sumigaw. Sumunod ang nakakikilabot na tili ni Mia. Papa! Kuya! Ang hiyaw ng kanyang bunsong anak ay parang patalim na bumaon sa puso ni Marites. Ang dalagitang tumalikod sa kanya kahapon, ang anak na diring-diri sa ginawa ng kanyang ina, ay humihingi ng saklolo sa gitna ng matinding takot. Narinig ni Marites ang kalabog ng telpunong nahulog sa sahig, ngunit hindi naputol ang linya. Huwag! Parang awan niyo na! Umiiyak na pagsamo ni Arturo. Wala na ang yabang nito tulad nung itaboy siya nito sa harap ng mga kapitbahay. Bukas! Mabibenta na ang pwesto bukas! Papatalsikin ko na yung babaeng ginamit ko sa papeles para wala ng asumot. Kukunin ko ang lahat ng pera at ibibigay ko sa inyo buong buo.
Isang malutong na sampal at pagbagsak ng katawan ang umalingaw-ngaw. Tandaan mo ito, Arturo? Malamig na banta ng lalaki. Kapag wala ang pera bukas ng gabi, itong maganda mong anak na babae ang kukunin namin bilang unang interes sa utang mo. Umiyak ng malakas si Mia. Rinig na rinig ni Marites ang paghikbi ng kanyang mga anak habang si Arturo ay patuloy sa pagmamakaawa, hindi para iligtas ang mga bata, kundi para iligtas ang kanyang sariling buhay. Tuluyang namatay ang linya ng telepono. Bumagsak ang katahimikan sa paligid ni Marites. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada, ang ihip ng hangin, ang boses ni Nilo na nagtatanong kung anong nangyari, lahat yon ay naglaho. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa takot. At nang muli itong pumintig, napuno ito ng isang apoy na hindi kailanman nag-alab sa loob ng 55 taon ng kanyang buhay. Ang hiya niya sa mga kapitbahay, ang sakit ng pagtataksil ni Cora, ang kawalan ng pera, lahat yon ay nasunog at naging abo. Wala nang puwang ang pag-iyak. Walang puwang ang awa sa sarili para sa isang inang narinig ang sariling anak na pinagbabantaang kunin ng mga halimaw dahil sa kasalanan ng isang duwag na ama. Hindi na siya ang Marites na yumuyuko para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Hindi na siya ang asawang nagtitiis at nagpapabugbog sa emosyon para may buing imahe ng masayang tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Marites ang kanyang mga kamay. Pinunasan niya ang mga natirang harina sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang apron na suot niya, ang simbolo ng kanyang pagiging alipin ng kusina, ng pagiging sunod-sunuran. Kinalag niya ang buhol sa kanyang likuran, hinubad ang apron at tahimik na itinupi bago ipatong sa ibabaw ng kawayang mesa. Ate Marites, nanginginig na tanong ni Nilo. Anong gagawin mo? Lumingon si Marites kay Nilo. Ang mga mata niya ngayon ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Wala na ang maamong panadero. Ang nakatayo ngayon sa harap ng binata ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Tumingin siya sa direksyon ng highway na patungo sa syudad ng Iloilo. Babalik ako sa Iloilo. Kalmado. Ngunit may nagbabadyang unos na sagot ni Marites. Hindi ko hahayaang sunugin ng lalaking yon ang buhay ng mga anak ko. Kung gusto niyang magbenta ng kaluluwa bukas, sisiguraduhin kong sa kanya ang unang kukunin ng demonyo. Ang malamig na hangin sa loob ng naglalakihang salamin na gusali ng Supermart Corp ay sapat na sana para manginig ang sinumang ordinaryong tao. Dati, kapag pumapasok si Marites sa mga ganitong klaseng lugar, palagi siyang nakayuko. Nahihiya siya sa kanyang magaspang na kamay, sa amoy ng vanilla at mantikilya na tila nakadikit na sa kanyang balat at sa kanyang mga lumang sapatos. Pero ngayon, habang maglalakad siya sa makintab na pasilyo patungo sa opisina ng legal department, nakataas ang kanyang no. Wala siyang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Wala nang puwang ang hiya sa puso ng isang inang, kailangang iligtas ang kanyang mga anak. Pabalagsak na binuksan ni Marites ang pinto ng opisina ni Mr. Velasco. Nagulat ang abogado at muntik nang mabitawan ng hawak na kape. Mrs. De La Cruz, hindi po kayo pwedeng basta-bastang pumasok dito. Sita ng abogado. Pilit na pinindot ang intercom para tumawag ng security. I-freeze niyo ang kontrata. Madiin ngunit kalmadong utos ni Marites. Lumapit siya sa mahabang babasaging mesa at inilapag ang isang makapal, luma at mansyadong notebook. Ito ang kanyang listahan ng mga supplier at mga orihinal na sukat ng sangkap na itinago niya mula pa nung unang araw ng bake shop. Kumunot ang noo ni Mr. Velasco. Mrs. De La Cruz, nakapangalan kay Cora ang DTI at Mayor's Permit. Sa mata ng batas, siya ang may-ari. Sa mata ng papel baka nga. Pero sa mata ng negosyo ninyo, bibili ba kayo ng isang produktong hindi na kayang gawin na nagbebenta? Tinitigan ni Marites ang abogado. Tawagan niyo si Cora ngayon din. Itanong niyo sa kanya kung ilang gramo ng yeast ang kailangan sa 5 kilong harina.
Itanong niyo kung anong brand ng butter ang ginagamit namin at kung sino ang nagde-deliver nito tuwing 4:00 ng madaling araw. Natigilan si Mr. Velasco. Bilang kinatawan ng isang malaking korporasyon, alam niyang hindi lang pangalan ang binibili nila, kundi ang kalidad ng produkto. Hindi alam ni Cora ang sagot sa mga yan, Mr. Velasco. Dahil empleyado ko lang siya na taga-sukli sa kaha. Peke ang papeles nila. At kung itutuloy niyo ang pagbili ng negosyong yan na may kasong fraud na isasampa ko bukas, madadamay ang pangalan ng Supermart Corp sa isang malaking iskandalo. Bago pa man makasagot ang abogado, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Arturo, basang-basa ng pawis, nanlilisik ang mga mata at halos kapos sa hininga. Kasunod niya si Cora na bakas ang matinding kaba sa mukha. Halatang tinawagan sila ng opisina tungkol sa pagdating ni Marites. "Hayop ka! Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Arturo. Hindi na inalinta na ang presensya ng abogado. "Mr. Velasco, huwag kayong maniwala sa baliw na yan. Kami ang may hawak ng titulo. I-release nyo na ang pera ngayon. Kailangan na namin." Mr. De La Cruz, naka-hold ang pondo hanggat hindi na patutunayan kung sino talagang at papatakbo ng recipe ng Cora's Bake Shop. Malamig na sagot ni Mr. Velasco. "May mga butas sa operasyon na hindi maipaliwanag ng asawa nyo. Ni Miss Cora." Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Ang 10 milyon na inaasahan niyang sasagip sa kanyang buhay laban sa sindikato ay biglang naglaho. Pula ang mukha niya sa matinding galit at desperasyon. Humarap siya kay Marites, itinaas ang kanyang malaking kamay at akmang sasampalin ng buong lakas ang asawa. Pero hindi na umiwas si Marites. Hindi na siya pumikit tulad ng ginagawa niya noon kapag nagwawala ito sa bahay. Sinalo ni Marites ang pulso ni Arturo sa yere, mahigpit, madiin. Ramdam ng lalaki ang tigas na mga kamay ng kanyang asawa na hinubog ng 20 taong pagmamasa ng harina. "Subukan mong idapo ang kamay mo sa akin, Arturo." Mababa, halos pabulong na banta ni Marites, ngunit may talim na bumabalot sa bawat salita. Lumapit siya ng kaunti upang silang dalawa lang ang makarinig. "Isang kalmot lang ang abutin ko sa'yo. Diretso ako sa pulisya. Sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa mga sindikatong pinagkakautangan mo. Sigurado akong mas mabilis kang makukulong kaysa sa pagtakas na plano mo." Namutla si Arturo. Umurong ang dila nito. Unti-unting bumagsak ang kanyang kamay. Paano nalaman ni Marites ang tungkol sa sindikato? Napansin ni Cora ang kakaibang reaksyon ni Arturo. "Sindikato? Anong sindikato, Arturo? Di ba sabi mo sa akin, may bibili ng iba sa pwesto kaya kailangan nating ibenta ng mabilisan?" Binaliwala ni Arturo si Cora. Ang mga mata nito'y nakapakol lang kay Marites, puno ng takot. Pinitawan ni Marites ang braso ng asawa na parang isang maduming basahan. Tumingin siya kay Cora, hindi na nanghuhusga, kundi may halong awa at babala. "Ginamit ka lang niya, Cora. 7 taong relasyon, kalokohan. Kailangan niya lang ng taong nakapangalan sa peking papeles para kapag tumakas siya, dala ang pera, ikaw ang makukulong para sa panloloko." "Sinisiaan mo lang kami." Pilit na sagot ni Cora, ngunit nanginginig ang boses nito. Tiningnan niya si Arturo. Naghihintay ng pagtatanggol, pero nakatungo lang ang lalaki, pinagpapawisan ng malamig. Doon nagsimulang tumubo ang unang binhi ng pagdududa sa isip ni Cora. Inayos ni Marites ang kwelyo ng kanyang lumang blusa. Tiningnan niya si Mr. Velasco. "Salamat sa oras niyo, sir. Hihintayin ko ang tawag niyo kapag handa na kayong kumausap sa totoong may-ari." Tumalikod si Marites. Dahan-dahan, taas no? At walang pag-aalinlangan siyang naglakad palabas ng opisina. Narinig niya ang nagkukumahog na boses ni Arturo sa likuran. Nagmamakaawa kay Mr. Velasco, sinusubukan isalba ang naguguhong plano at ang naguguluhang pagtatanong ni Cora. Ngunit hindi na lumingon si Marites. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang hawak niya muli ang manibela ng sarili niyang buhay. Kailangan niyang balikan si Tia Tasing. Kailangan niya ang matanda para sa susunod na hakbang.
at para kumpirmahin ang lihim na binanggit nito. Ngunit pagsapit ng gabi nang makarating si Marites sa maliit na kubo sa probinsya, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Bukas ang pinto ng bahay. Ang mesang kawayan sa labas ay nakataob. Pumasok siya ng patakbo. "Tia Tasing?" tawag niya. Ang loob ng maliit na bahay ay parang dinaanan ng bagyo. Nakabukas ang mga kabinet, nakakalat ang mga damit, at ang lumang aparador na kahoy ay wasak. Sa sahig, nakita niya ang kalawanging kahon ng biskwit, bukas at wala ng laman. "Tia!" Napasigaw si Marites nang makita ang matanda na nakahandusay sa sahig malapit sa kusina, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Habol nito ang kanyang hininga, namumutla at nanginginig. "Marites?" Fumingal-hingal na tawag ng matanda. Lumuhod si Marites at inalalayan ng ulo ng tiyahin, umiiyak. "Diyos ko, tiya, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa inyo?" Alam niya sa sarili niya na mga tauhan ito ni Arturo o ng mga sindikatong naghahanap ng anumang mapagkakakitaan sa bahay na yon. Ngumiti ng mapait si Tia Tasing, pagamat nahihirapan. Bago sila dumating, alam kong hinahanap nila ang mga papel na pwedeng sumira sa kanila." Nanginginig na idinikit ng matanda ang kamay niya sa loob ng kanyang duster. Mula roon, nilabas niya ang isang nakatuping lumang papel na kulay kape na, nangingitim ang mga gilid at halatang pinangalagaan ng ilang dekada. Ito ang laman ng kahon ng biskwit. Iniabot niya ito kay Marites. "Hindi kanila matatalo. Hindulang ikaw ang nag-iisa." Bulong ni Tia Tasing bago tuluyang pumikit na himatay sa matinding pag-atake sa puso. Binuklat ni Marites ang lumang papel habang humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa pinakataas, tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Isa itong last will and testament, pirmado ng kanyang ama. At sa ikalawang linya, nakasulat ang isang pangalan na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang pinakamalaking kaaway. Amoy ng pinaghalong alcohol at betadine ang bumalat sa malamig na emergency room ng provincial hospital. Nakaupo si Marites sa isang sirang-silyang monoblock sa tabi ng higaan ni Tia Tasing. Ang matanda ay nakakabit sa isang dextrose at monitor na may ritmikong pagtunog, patunay na humihinga pa ito matapos ang matinding pag-atake sa puso. Nanginginig ang mga daliri ni Marites habang hawak ang naninilaw at malutong na papel na inabot sa kanya ng tiyahin kanina bago ito nawala ng malay. Nakatitig siya sa mga letrang nakamakinilya sa pinakataas na bahagi ng dokumento. Last Will and Testament of Ruben de la Cruz. Ito ang huling habilin ng kanyang ama. Ang amang namatay, 20 taon na ang nakararaan. Huminga ng malalim si Marites, pinipigilan ang panging-inig ng kanyang dibdib at sinimulang basahin ang mga nakasulat. Sa unang talata ay formal na pag-uutos ng pagpapasa ng mga ari-arian. Ngunit nang makarating siya sa ikalawang pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang orihinal na recipe ng ensaymada at ang lahat ng karapatan sa anumang negosyong magmumula rito ay pantay na ipinamamana sa aking 2 anak. Kay Marites de la Cruz at sa kanyang kapatid sa labas, kay Corazon de la Cruz. Corazon. Cora. Nabitiwan ni Marites ang papel. Nahulog ito sa mapuputing kumot ng ospital. Umurong ang dugo niya mula sa kanyang muka. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit na pinoproseso ng kanyang utak ang mga salitang nabasa. "Tia?" Mahinang usal niya, bagamat tulog ang matanda. "Kapatid ko si Cora? Anak siya ni Papa?" Tamang-tama naman na dahan-dahang iminulat ni Tia Tasing ang kanyang mga mata. Nang hihina nitong inikot ang paningin bago dumapo kay Marites at sa papel na nasa ibabaw ng kumot. Isang malungkot at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. "Basahin mo hanggang dulo, Marites," garalgal na utos ni Tia Tasing.
Panahon na para malaman mo ang kasalanan ng ama mo na pilit ibinaon ng iyong ina. Hinawakan ni Marites ang malamig na kamay ng kanyang tiyahin. Tiya, paano nangyari ito? 20 taon ko siyang kasama sa bahay. Pinakain ko siya, tinuring kong matalik na kaibigan, kapatid ko siya. Tumango ang matanda. May luhang tumakas mula sa mga kulubot nitong mata. Laging ikinukwento ng nanay ni Cora sa kanya na inagaw ng nanay mo ang tatay mo. Pinaniwala si Cora na ang nanay mo ang sumira sa pamilya nila. Kaya sila naghirap, kaya sila napilitang lumayas ng Iloilo nun. Pero ang totoo, Marites, parehong naging biktima ang mga ina ninyo. Umiling si Marites, pilit tinatanggihan ang mga naririnig. Hindi totoo yan. Mabuting tao si Papa. Mabuting ama si Ruben sa'yo, oo? Mapait na sagot ni Tia Tasing. Pero naging duwag siyang asawa. Pinagsabay niya ang nanay mo at ang nanay ni Cora. Nang malaman ito ng nanay mo, handa na sana siyang makipaghiwalay at bitbitin ka. Pero pinili ni Ruben ang nanay mo. Iniwan niya ng tuluyan ang nanay ni Cora nung pinagbubuntis pa lang ito. Dahil sa labis na galit at kahihiyan, nilason ng nanay ni Cora ang isip ng sarili nitong anak. Itinanim niya kay Cora na kayo ang kumuha ng lahat ng dapat sana ay sa kanya. Ang apelido, ang pamilya at ang negosyo. Bumuhos ang mga luha ni Marites, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa matinding bigat ng katotohanan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 20 taon. Naalala niya ang araw na kumatok si Cora sa kanilang panaderya, umiiyak, walang makain, at nagmamakaawang magtrabaho kahit tagahugas lang ng kawali. Naalala niya kung paano palaging nakatitig si Cora sa lumang litrato ng kanyang ama sa ibabaw ng kaha. Naalala niya ang mga matang puno ng ingit tuwing ipinagdiriwang ni Marites ang mga tagumpay ng bake shop. Hindi lumapit si Cora para makipagkaibigan. Lumapit siya para maningil. Inalay ni Cora ang buong buhay niya, nagpanggap na isang maaamong empleyado para sa isang paghihiganting nakaugat sa kasinungalingan ng sarili nitong ina. Ginamit ni Cora si Arturo, o baka ginamit ni Arturo si Cora dahil pareho silang may maitim na motibo. Pero sa kapila ng lahat ng galit na naramdaman ni Marites kanina, nang malaman niyang magkadugo sila, biglang nag-iba ang anyo ng kanyang kaaway. Nakita niya si Cora hindi bilang isang sakim na magnanakaw, kundi isang babaeng nakulong sa galit ng nakaraan. Isang biktimang pinaniwalang wala siyang halaga. Kinuha muli ni Marites ang testamento at binasa ang pinakamahalagang kondisyon na nasa 3 talata. Bilang kabayaran sa aking mga pagkukulang, idinedeklara ko na ang tatak at recipe ng ensaymada na ito ay pag-aari ng 2 kong anak. Walang sinuman sa kanila ang maaaring magbenta, maglipat ng pangalan o umangkin ng buong negosyo nang walang buong pahintulot at pirma ng isa't isa. Tila isang malakas na kulog ang yumanig sa isip ni Marites. Ang papel na ito ay ang pinakamalakas na sandata na hindi niya inaasahang hawak niya. Ibig sabihin, ang lahat ng papeles na ipinakita ni Cora at Arturo, ang DTI registration, ang mayor's permit, ang deed of sale na inaalok sa Supermart Corp, ay walang anumang bisa sa mata ng batas. Dahil ang pinakakaluluwa ng negosyo, ang intellectual property ng recipe, ay nakatali sa testamentong ito. Walang pirma si Marites, kaya walang bisa ang anumang kontrata ni Cora. Hindi lang yon, walang kaalam-alam si Arturo sa katotohanan ito. Akala ng asawa niya ay hawak na nito ang lahat. Diyos ko! Bulong ni Marites. Yakap-yakap ang naninilaw na papel sa kanyang dibdib. Tiya, hindi alam ni Arturo na walang kwenta ang mga papel na hawak nila. At hindi alam ni Cora na nakapatid ko siya. Gamitin mo yan, anak, pakiusap ni Tia Tasing. Umuubo ng mahina. Bawiin mo ang danggal mo. Ipakita mo sa kanila na hindi kanila pwedeng tapakan na lang. Ngunit habang tinitingnan ni Marites ang papel, hindi paghihiganti ang nanaig sa kanyang puso.
Naisip niya ang asawa niyang nagpaplanong tumakas dala ang pera. Naisip niya si Cora na naiwan sa panaderya, walang kamalay-malay na ginagawa na lamang itong pain ni Arturo para sa mga sindikato. Kung hahayaan niya, makukulong si Cora sa kasong fraud, habang si Arturo ay malayan makakatakas, iniiwan ang kanyang mga anak sa panganib. Ang hiya na naramdaman niya sa barangay, ang sakit na dinulot ng pagtalikod ni Leo at Mia, ang lahat ng iyon ay nagmula sa panlilinlang ng isang demonyong nagtatago sa anya ng asawa. Kailangan niyang tapusin ang kasamaang ito, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng katotohanan. Biglang nag-vibrate ang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang pamilyar, ngunit hindi nakasave na numero. Numero ni Cora. Napakunot ang ni Marites. Bakit siya ite-text ng babaeng umagaw ng lahat sa kanya? Binuksan niya ang mensahe at nang basahin niya ito, parang binuhusan siya ng yelo sa buong katawan. Marites, tulungan mo ako. Kinuha ni Arturo ang lahat ng advance deposit sa iba pang buyer ng palihim. Tatangayin niya ang lahat at tatakas na siya. Ikinulong niya ako rito sa loob ng bake shop at pinagbabanta ang papatayin. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Napatayo si Marites. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang kapatid sa labas na hindi niya kailanman nakilala bilang kapamilya, ay humihingi ng saklolo mula sa lalaking sumira sa kanilang dalawa. Tiniklop ni Marites ang testamento at mahigpit itong itinago sa kanyang bag. Hinarap niya ang bintana ng ospital. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa Iloilo. Panahon na para bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Panahon na para harapin ang katotohanan at ang lalaking sumunog sa kanilang mga buhay. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang humahampas sa bubuman ng maliit na kapilya sa tapat ng Provincial Hospital. Pumasok si Marites. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda, mahigpit na nakayapos sa kanyang lumang bag kung saan nakatago ang testamento ng kanyang ama. Wala ng tao sa loob ng simbahan. Tangi ang mga nakasinding kandila sa harap ng altar ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Lumuhod si Marites sa pinakahuling pew. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na kapayapaan, ang mukha ni Cora at ang nagmamakaawa nitong mensahe ang nakikita niya. Bakit ko siya ililigtas? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang babaeng ito ang umagaw sa kanyang pwesto. Ang babaeng ito ang naging dahilan kung bakit kinamuhian siya ng sarili niyang mga anak. Ang hiya at kahihiyan na ibinato sa kanya sa gitna ng kalsada. Lahat yon ay bahagi ng plano ni Cora. Kung ibibigay niya ang testamento sa mga pulis bukas, siguradong makukulong si Cora sa kasong pamimeke ng mga dokumento at tuluyan na mababawi ni Marites ang bake shop. Matitikman ni Cora ang karma na nararapat sa kanya. Pero nang iangat ni Marites ang kanyang paningin sa imahe ng Kristong nakapako, hindi niya maiwasang makita ang isa pang katotohanan. Naalala niya ang araw na unang pumasok si Cora sa kanyang panaderya. Payat, gutom, at puno ng galos sa braso dahil sa pananakit ng dating pinapasukan. Naalala niya kung paano naging sandalan ng isa't isa ang dalawang babae sa tuwing tinatamad magtrabaho si Arturo. Ang utang na loob na ibinigay ni Marites ay hindi rin biro, ngunit ang sakit ng nakaraan ni Cora ay mas malalim. Lumaki si Cora na naniniwalang ninakaw ni Marites ang pamilyang dapat sanay sa kanya. Nilason ng nanay ni Cora ang isip nito ng put. Kung maghihiganti ako, anong ipinagkaiba ko sa nanay niya? Tahimik na naisip ni Marites. Ang put ng nakaraang henerasyon ang sumira sa pagkakataon nilang maging tunay na magkapatid. Kung sasagot siya ng put, ang sunod na masusunog ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha, nag-vibrate muli ang cellphone sa kanyang bulsa. Agad niya itong sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang panganay. Leo? Anak? Ma? Umiiyak na boses ng binata ang sumalubong sa kanya. Wala na ang galit at hiya na narinig niya kahapon. Ang nangingibabaw ngayon ay purong takot. Ma, patawarin mo po ako. Tama ka. Halin mo si Papa.
Napatayo si Marites. Anong nangyayari, Leo? Nasaan kayo ni Mia? Nandito po kami sa kwarto, nakakandado. Umuwi si Papa na parang asong ulol, Ma. Nagwawala siya, binabasag ang mga gamit sa sala. Hinahanap niya yung titulo ng bahay na ipinamana ng lola sa'yo, pati yung mga lumang alahas mo. Humihikbi si Leo habang sa background ay naririnig ni Marites ang kalabog ng mga gamit na inihahagis. Sinasaktan niya si Mia kanina nung pinipigilan siya. Ma, natatakot kami. Sabi niya ibebenta niya raw lahat bago siya tumakas palabas ng bansa. Para itong patalim na tinarak sa dibdib ni Marites. Ang lalaking ito ay hindi lang nagnakaw ng pera. Sinusubukan nitong ubusin ang huling patak ng dugo ng kanyang pamilya. Hindi niya mapoprotektahan ang mga anak sa pamamagitan ng pag-iyak o pagpaparaya. Makinig ka sa akin, Leo. Mariin at naminginid ang boses ni Marites. Hindi dahil sa iyak, kundi sa dalit. Huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto. Tawagan mo ang barangay ngayon din at sabihin mong may nagwawalang magnanakaw sa loob ng bahay. Naintindihan mo ba? Papunta na ako. Opo ma, mag-iingat ka po, parang awa mo na. Ibinaba ni Marites ang telepno. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Hindi na ito laban para sa pera. Laban ito para sa kaligtasan ng mga anak niya at para tapusin ang kasamaan ni Arturo. Inilabas niya ang testamento mula sa kanyang bag. Tiningnan niya ang pirma ng kanyang ama. Hindi niya pwedeng ipakulong si Cora dahil sa mata ng Diyos at ng batas ng kanyang ama. Magkapatid sila. Pag-aari nilang dalawa ang pamana. Ang tanging paraan para mabawi ang lahat nang hindi nawawasak ang natitirang dignidad ng pamilya ay ang gisingin si Cora mula sa ilusyon nito. Haharapin niya ito, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang kapatid na handang mag-alay ng kapatawaran kapalit ng pagbagsak ni Arturo. Dali-daling lumabas ng simbahan si Marites. Tumakbo siya sa kanto sa isang maliit na 24-hour convenience store na may photocopying machine. Humingi siya ng isang malinaw na kopya ng testamento. Itinago niya ang orihinal na dokumento sa pinakaloob na bulsa ng kanyang palda, habang ang kopya ay inipit niya sa isang manipis na plastic folder. Sa gitna ng buhos ng ulan, bumara si Marites ng isang panggabing jeepney na biyang Iloilo City. Sumakay siya, mag-isa kasama ang driver. Tumingin siya sa labas ng bintana, habang mabilis na binabagtas ng sasakyan ang basang kalsada. Wala siyang dalang baril o kutsilyo. Hawak niya lang ang isang pirasong papel na magpapasabog sa lahat ng kasinungalingan ng lalaking minahal niya noon. Hintayin mo ako, Arturo, bulong ni Marites sa hangin. Kukunin ko pabalik ang lahat ng ninakaw mo, pati na ang pamilyang sinubukan mong sirain. Madilim at tahimik ang kalsada ng Iloilo dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Huminto ang jeepney sa kanto ng barangay kung saan nakatayo ang Cora's Bake Shop, ang gusaling naging saksi sa 20 taong sakripisyo ni Marites. Ang bahay nila ay nasa ikalawang palapag lamang nito. Tumingala si Marites at nakitang madilim ang itaas. Marahil ay nakakandado pa rin sina Leo at Mia sa kanilang kwarto, nagtatago sa halimaw na nagwawala sa ibaba. Bahagyang nakabukas ang heavy-duty metal roller door ng panaderya. Mula sa puwang nito, tumatagas ang dim na ilaw mula sa kaha, kasabay ng tunog ng nagkabasag-basag na salamin at ang pamilyar na boses ng lalaking kinamumuhian niya. Dahan-dahang yumuko si Marites at pumasok sa loob. Nagkalat ang mga kaha ng tinapay sa sahig. Ang mga glass display na pinag-ipunan niya ng ilang taon ay basag-basag na. Sa gitna ng gulo, nakita niya si Cora, nakaluhod sa sahig, umiiyak habang mahigpit na nakasabunot ang kamay ni Arturo sa buhok nito. "Pirmahan mo to, sabi eh!" Nanggagala iting sigaw ni Arturo, idinidiin ang isang ballpen at ilang pahina ng dokumento sa mukha ni Cora. "I-transfer mo ang pera sa account ko. Yung nakuhang advance deposit sa buyer, nasaan?" Wala na. Na-freeze na ng bangko dahil sa reklamo ni Marites kanina." Humahagulgol na sagot ni Cora, namumula ang pisngi na tila sinampal ng ilang beses. "Parang awa mo na, Arturo. Nasasaktan ako."
Sabi mo ibebenta natin para sa kinabukasan nating dalawa? Bakit po to ginagawa sa akin? Kinabukasan? Utang sa sugal ang babayaran ko, bobang babae. Ginamit lang kita para may mapirmahang papeles dahil alam kong tanga ka sa pera. Hinablot ni Arturo ang buhok ni Cora paitaas, kaya napasigaw ito sa sakit. Pirmahan mo ang deed of sale na ito. Ibebenta ko sa sindikato ang pwestong to ngayon din, kahit murang halaga, bago pa nila ako patayin. Bago pa man maidampi ni Cora ang ballpen sa papel, dahil sa matinding takot, isang malamig ngunit malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong panaderya. Hindi mo mabebenta ang pwestong ito, Arturo. Kahit magpirmahan pa kayong dalawa dyan hanggang mamuti ang mga mata nyo. Napalingon silang dalawa. Nakatayo si Marites sa gitna ng basag na salamin, basang-basa ang buhok at damit. Ngunit tuwid na tuwid ang tayo. Wala ni katiting na takot sa kanyang mga mata. Marites, garalgal na usal ni Cora, tila nakakita ng anghel sa gitna ng impyerno. Binitawan ni Arturo ang buhok ni Cora at hinarap ang kanyang asawa, nanginginig sa galit. Buhay kapapalang bruha ka. Nanilisik ang matang lumapit si Arturo. Anong sinasabi mong hindi mabebenta? Hawak ko ang pirma ng babaeng yan. Ako ang asawa. Ako ang may kontrol sa lahat ng perang papasok dito. Hindi gumalaw si Marites. Sa halip, inilabas niya ang plastic folder mula sa kanyang bag. Kinuha ang malinaw na kopya ng testamento ng kanyang ama at walang pag-aalinlangang inihagis ito sa ibabaw ng kahan na puno ng harina. Basahin mo, Cora, utos ni Marites. Ang boses niya ay hindi nag-uutos bilang kalaban, kundi bilang isang nakatatandang kapatid. Basahin mo ang huling habilin ni Ruben de la Cruz. Nanginginig na tumayo si Cora, pinunasan ng dugo sa kanyang labi at kinuha ang papel. Pinasa ng kanyang mga mata ang nakamakinilyang pangalan, Corazon de la Cruz. Nang makita niya ang probisyon na nagsasaad na siya ay anak ni Ruben sa labas at na siya ay kapwa tagapagmana ng orinal na recipe ng ensaymada, nabitiwan niya ang dokumento. Ano to? Nanlalaki ang mga mata ni Cora. Bumuhos ang sariwang luha sa kanyang mga pisingi. Kapatid kita? Hindi totoo to. Sabi ng nanay ko, inagaw daw ng nanay mo ang tatay ko. Minakaw niyo ang pamilya ko. Pareho tayong naging biktima ng kasinungalingan ng mga magulang natin, Cora. Malungkot na sagot ni Marites. Pero igit sa lahat, naging biktima ka ng kasakiman mo at ng panlilinlang ng demonyong kaharap mo. Ginamit niya ang galit mo para makuha ang tiwala mo. At nayon, papatayin ka niya para maisalba ang sarili niya. Pilit na inagaw ni Arturo ang papel mula sa sahig. Binasa niya ito. Tila umuro ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bibig niya ay umawang, ngunit walang salitang lumabas. Dahil pantay ang karapatan natin sa tatak at recipe, Cora. Walang bisa ang lahat ng dokumentong ipinarehistro mo. Walang supermart court na bibili. Wala ring sindikatong tatanggap ng deed of sale na yan dahil fraud ang papeles mo, Arturo. Mariing paliwanag ni Marites. Ang bawat salita ay parang pako na bumabaon sa kabaong ng mga plano ng kanyang asawa. Tinawag ko na ang mga pulis bago ako pumasok dito. Kasama ng barangay, papunta na sila rito para damputin ka dahil sa panggugulo at pamemike ng dokumento. Napatingin si Cora kay Marites. Puno ng pagsisisi, matinding hiya at pagwasak ang kanyang mukha. Ang buong buhay niya, ang galit niya kay Marites ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. At ang lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanya sa loob ng 7 taon, ay isa lang palang parasito na hinihigop ang buhay nilang magkapatid. Ate? Bulong ni Cora. Tuluyang napaluhod sa sahig, humahagulgol. Hindi na dahil sa pisikal na sakit, kundi sa bigat ng konsensya. Ngunit ang katahimikan ng pagtanggap ay binasag ng isang malakas at nakakakilabot na halakak. Tumawa si Arturo, isang tawa na walang halong saya, kundi purong kabaliwan. Nabulag siya sa katotohanang mawawala ang 10 milyon. Hindi niya mababayaran ng sindikato,
At bukas ay baka bangkay na siyang palutang-lutang sa ilog ng Iloilo o mabubulok sa kulungan. Wala na siyang lusot. Wala palang bisa, ha? Mabilis na tumakbo si Arturo patungo sa roller door at malakas na ibinagsak ito pababa. Narinig ni Marites ang malakas na pag-click ng padlock mula sa loob. Ikinandado niya silang tatlo sa loob ng panaderya. Arturo! Anong ginagawa mo? Buksan mo yan! Sigaw ni Marites, mabilis na tumakbo patungo sa pinto, ngunit hinarang siya ng matipunong katawan ng lalaki. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Marites. Bumagsak siya sa sahig, lasa ang sariling dugo. Ako ang bumuhay sa bahay na to. Ako ang padre de pamilya. Bulyaw ni Arturo, nanging inig ang buong katawan. Tuluyan na siyang nawalan ng katinuan. Kung wala rin lang akong mapapala sa inyong dalawa, kung makukulong din lang ako at papatayin ng sindikato, Eddie, sabay-sabay na tayong mamatay dito. Naglakad ng mabilis si Arturo patungo sa loob ng kusina ng bake shop, sa lugar kung nasaan ang mga higanteng pugon. Sumunod si Marites, pilit na bumabangon. Nang makita niya kung anong ginagawa ng asawa, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Kinuha ni Arturo ang isang mabigat na wrench at walang awang hinampas ang valve ng pinakamalaking tangke ng LPG na ginagamit nila sa pag-oven. Isang malakas na pagsingaw ang umalingaw-ngaw. Agad na kumalat ang matapang at nakakahilong amoy ng gas sa buong kusina, humahalo sa mga nakakalat na harina sa sahig. Arturo, maawa ka! Nasa itaas ang mga anak natin! Tili ni Marites, sinusubukang lapitan ang lalaki ngunit itinulak lamang siya nito. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, naglabas si Arturo ng isang murang lighter. Mumiti siya, isang miting demonyo na nagpapakita ng kanyang purong kasamaan. Sige, kunin mo ang titulo, Marites. Kunin niyo ang bake shop. Bulong ni Arturo at sa isang mabilis na pagpitik ng kanyang hinlalaki, lumabas ang maliit na apoy. Ipalibing niyo sa mga abo niyo. Inihagis niya ang lighter sa sahig na basang-basa ng tumagas na gas. Sa isang kisap mata, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang kalmadong kusina ng Chorus Bake Shop ay naging isang nag-aalab na impyerno. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang kaninang tahimik na kusina ng Chorus Bake Shop ay tila naging bunganga ng isang sumasabog na volcan. Isang malakas na puwersa ng init at hangin ang humampas kay Marites, dahilan upang tumilapon siya palayo at bumagsak ng malakas sa sementadong sahig. Nagkadurog-durog ang mga salamin. Ang pamilyar na amoy ng asukal at mantikilya ay mabilis na nilamon ng nakasusulasok na usok at amoy ng nasusunog na plastik. Umalingaw-ngaw ang matinis na tili ni Cora. Pilit na idinilat ni Marites ang kanyang mga mata, inuubo at bingi pa rin sa lakas ng pagsabog. Makapal na itim na usok ang mabilis na gumagapang sa kisame. Ang mga sako ng harina ay nagliyab, nagiging panggatong sa apoy na mabilis na kumakalat sa mga kahoy na dingding. Sa dulo ng kusina, malapit sa likod na pinto, nakita niya si Arturo. Hindi ito tinamaan ng pagsabog. Nakatayo ito, nanginginig. Ngunit nang makita ang lumang bag ni Marites na nahulog at bumukas dahil sa impact ng pagsabog, may isang bagay na umagaw sa atensyon ng lalaki. Ang orihinal na testamento, ang naninilaw na papel na naglalaman ng tunay na pirma ng ama ni Marites ay lumabas mula sa loob ng bag. Mabilis na pinulot ito ni Arturo. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tumitig kay Marites na nakahandusay at pilit na bumabangon. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang asawa. Kung walang kwenta ang mga papeles ko, pues, wawalain ko rin ang sayo, sigaw ni Arturo. Inihagis niya ang orihinal na testamento sa gilid ng nagliliyab na mesa, kung saan mabilis na ginagapang ng apoy ang mga nakakalat na mantika. Walang pag-aalinlangang sinipa ni Arturo ang likod na pinto. Binuksan ito palabas sa madilim at maulan na eskinita, at mabilis na tumakas palayo,
Iniiwan ang kanyang pamilya upang mamatay sa loob. Arturo! Hayop ka! Garalgan na sigaw ni Marites. Susubukan sana niyang habulin ang asawa ngunit isang malakas na pagbagsak ng kahoy ang nagpatigil sa kanya. Ang isang malaking haligi mula sa kisame na sumusuporta sa ikalawang palapag ay bumigay. Bumagsak ito ng diretso sa binti ni Cora. Ate! Ate, tulungan mo ako! Humahagulgol na makaawa ni Cora. Pilit itong hinihila ang kanyang sarili. Ngunit masyadong mabigat ang nasusulog na kahoy. Ang apoy ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang mga damit. Ate, parang awa mo na. Ayokong mamatay rito. Lumingon si Marites. Sa isang iglap, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan, ang babaeng umagaw sa kanyang asawa at negosyo, ay naging isang kaawa-awang nilalang na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa mga matang iyon, hindi nakita ni Marites ang isang kaawe. Nakita niya ang kapatid na pinagkaitan ng katotohanan, ang dugo ang biktima ng put ng kanilang mga magulang. Ngunit bago pa man makahakbang si Marites patungo kay Cora, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mula sa itaas, sa ikalawang palapag ng nasusunog na gusali, umalingaw-ngaw ang pag-iyak ng isang sanggol. Ma! Mama, tulong! Boses yun ni Leo, basag at halatang nakakalanghap na ng usok. Ma, hindi kami makalabas. Ang init ng pinto. Si baby, ma. Nahihirapan ng huminga. Si Baby Kill, ang nag-iisang apo ni Marites. Ang batang naging dahilan kung bakit nagpakaalipin siya sa kusina araw-araw para may maipambili ng gatas. Kasama nito sina Leo at Mia na kulong sa kwarto na ginagapang na ng apoy. Napako si Marites sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang kaliwa, unti-unting sinusunog ng apoy ang gilid ng orihinal na testamento, ang tanging ebiden siyang makakapagpabalik sa kanya ng Cora's Bake Shop. Ang tanging papel na magpapatunay na hindi siya magnanakaw at makakapagpakulong kay Arturo. Sa kanyang kanan, nakadaga ng nagliliyab na kahoy kay Cora. At sa itaas, ang kanyang mga anak at apo ay unti-unti nang kinakapos ng hininga. Isang matinding pagpili. Isang sitwasyon na walang panalo. Kung ililigtas niya ang papel, mamamatay si Cora at ang mga anak niya. Kung uunahin niya si Cora, baka hindi siya umabot sa itaas. At bawat segundo, ang apoy ay lalong lumalaki. Nilalamon ang 20 taong sakripisyo, pawis at dugo na ipinuhunan niya sa pwestong ito. Tumingin si Marites sa nag-aapoy na testamento, ang pamana ng kanyang ama, ang danggal na ipinaglalaban niya. Ano ang halaga ng danggal kung mamamatay ang mga taong mahal ko? Ang sagot ay kasing linaw ng mga luha sa kanyang mga mata. Ang pamana ay hindi nakasulat sa papel. Ang pamana ay hindi ang pangalan sa karatula o ang halaga ng isang negosyo. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina. Ang buhay na handa niyang iligtas kapalit na kanyang sarili. Tinalikuran ni Marites ang testamento. Hinayaan niya itong lamunin ng apoy at maging abo. Tumakbo siya patungo kay Cora. Init na ang paligid, halos malapnos ang balat sa kanyang braso. Ngunit hindi nga ininda. Dinampot niya ang isang makapal at basang sako ng harina na hindi pa inaabot ng apoy at ginamit ito upang hawakan ang nagliliyab na haligi. Ate, mapapasok ka! Iwan mo na ako! Umiiyak na sigaw ni Cora. Pilit na itinataboy si Marites dahil sa matinding iya at konsensya. Kasalanan ko to! Hinayaan kong sirain ko ang buhay mo! Iwan mo na ako! Tumahimik ka, Cora. Magkapatid tayo. Bulyaw ni Marites, ang boses ay puno ng lakas na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa isang matinding sigaw, iniangat ni Marites ang mabigat na kahoy. Umatras ang balikat niya sa sakit. Pumaso ang init sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya binitawan. Hilahin mo ang binti mo! Bilis!
Umiiyak na hinila ni Cora ang kanyang sarili palabas mula sa ilalim ng kahoy. Nang makawala ito, binitawan ni Marites ang haligi at itinayo ang kapatid. Inilalayan niya si Cora patungo sa likod na pinto na binuksan ni Arturo. "Lumabas ka na! Humingi ka ng tulong sa labas!" Utos ni Marites, itinulak si Cora palabas sa ulan. "Ate, sasama ako sa'yo sa itaas." "Wala ka nang magagawa, nasugatan ka. Ililigtas ko ang mga anak ko." Bago pa man makasagot si Cora, isinara ni Marites ang pinto upang hindi pumasok ang hangin na mas lalong magpapalakas sa apoy. Humarap siya sa hagdanan. Ang mga baitang na kahoy ay nagsisimula ng magliyab. Bawat hakbang ay tila paglakad sa mismong impyerno. Tumakbo siya sa lababo, binuksan ng gripo, at binasa ang kanyang buong damit pati na ang isang malaking tuwalya. Walang pag-aalinlangan, sumulong si Marites sa nag-aapoy na hagdan. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, nakita niyang sarado ang pinto ng kwarto ni na Leo. Makapal na usok ang pumapasok sa mga siwang nito. "Leo! Mia! Lumayo kayo sa pinto!" sigaw ni Marites. Umatras siya ng ilang hakbang, inipon ng lahat mga titirang lakas sa kanyang katawan at malakas na sinipa ang doorknob. Sa ikalawang sipa, bumukas ang pinto. Nakita niya ang kanyang mga anak. Nakayuko si Leo sa sulok. Mahigpit na yakap ang umiiyak na si Baby Kill, habang si Mia ay nakadapa sa sahig, umuubo at nanghihina. "Ma!" Umiiyak na tawag ni Mia. Iniunat ang mga nanginginig na kamay patungo sa kanyang ina. Ang bata na diring-diri sa kanya kahapon ay ngayon nakakita ng kanyang nag-iisang tagapagligtas. "Nandito na si Mama. Nandito na ako." Lumuhod si Marites at ibinalot ang basang tuwal sa paligid ng sanggol at ni Mia. Inalalayan niya si Leo patayo. "Kailangan nating bumaba. Huwag kayong bibitaw sa akin." Bumaba sila sa hagdan. Ang apoy ay halos sakupin na ang buong daanan. Idinikit ni Marites ang sarili niya sa bahaging may apoy upang protektahan ang mga anak. Nararamdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang balikat, ang pag-amoy ng nasusunog na buhok. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ng kanyang apo at ang pangakong hindi niya sila iiwan. Nang makarating sila sa ibaba, nakita ni Marites na ang apoy ay gumagapang na patungo sa isa pang malaking tangke ng gas malapit sa pugon. Mula sa labas, narinig niya ang malakas na pagwangwang ng mga sirena ng bumbero. "Takbo, Leo! Sa likod na pinto! Bilis!" sigaw ni Marites. Itinulak niya sina Leo, Mia at ang sanggol palabas ng pinto patungo sa maulan na eskinita. Nakita niya ang mga kapitbahay at si Cora na tumatakbo patungo sa kanila, sumisigaw ng tulong. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas si Marites, ang apoy ay umabot na sa pangalawang tangke. Isang mas malakas at nakabibing-ing pagsabog ang naganap. Ang malakas na impact ay naghagis kay Marites palabas ng pinto at bumagsak siya sa putika ng eskinita. Ang ulan ay bumuhos sa kanyang mainit at sugatang katawan. "Ma! Mama!" rinig niyang hiyaw ni na Leo at Mia. Naramdaman niya ang mga braso ng kanyang mga anak na yumakap sa kanya, umiiyak. Nakita niya rin ang mukha ni Cora. Basang-basa ng luha at ulan, sumisigaw ng pakiusap sa mga medik. Tuminggala si Marites sa gusali. Ang Cora's Bake Shop, ang pinagmulan ng kanyang hirap at tagumpay, ay isa na lamang higanteng bola ng apoy. Nasunog ang lumang notebook ng recipe. Nasunog ang orihinal na testamento ng kanyang ama. Wala nang natira sa kanyang mga papel na magpatunay ng kanyang yaman o karapatan sa batas. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Baby Kill na dumampi sa kanyang pismi at ang mahigpit na yakap ni Mia na humingi ng tawad, unti-unting sumilay ang isang mapayapang ni Iti sa mga labi ni Marites. Nawala ang kanyang negosyo, ngunit nasalba niya ang kanyang pamilya. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata
at hinayaan ang ulan na pawiin ng apoy sa kanyang katawan habang unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Puting kisame ang unang bumungad kay Marites nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Malinis ang paligid, may ritmikong tunog ng heart monitor at may amoy ng gamot at disinfektante. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng bahagyang hapdi. Nakabalot ng puting benda ang kanyang mga braso at palad dahil sa mga natamang paso mula sa sunog. "Ma?" Isang basag na boses ang narinig niya mula sa kanyang gilid. Paglingon niya, nakita niya sina Leo at Mia. Mugtong-mugto ang mga mata ng dalawa, halatang hindi natulog sa pagbabantay sa kanya. Hawak ni Leo ang kanyang binti habang si Mia ay mabilis na tumayo upang haplusin ang kanyang muka. "Ma, salamat sa Diyos, gising ka na!" Umiiyak na sabi ni Mia. Agad na kinuha ni Leo at Mia ang nanginginig at nakabendang kamay ni Marites upang magmano. Isang tradisyon ng paggalang na tila nawala nung mga nakaraang araw dahil sa lason ng kasinungalingan, ngunit na yon ay ibinalik ng may kasamang tapat na pagsisisi. "Patawarin mo kami, Ma." Humihikbi si Leo. Nakasubsob ang mukha sa gilid ng kama ng kanyang ina. "Naging bulag kami. Naniniwala kami sa mga kwento ni Papa dahil nahihiya kami sa mga kapitbahay. Naging madamot kami. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo kami binalikan sa gitna ng apoy, baka abo na rin kami ngayon." Hinaplos ni Marites ang buhok ng kanyang mga anak gamit ang kanyang sugatang kamay. Ang sakit ng kanilang pagtalikod noon ay tuluyang naglaho, napalitan ng init ang pagpapatawad. "Ligtas ba kayo? Ang apo ko, si Baby Kill?" "Ligtas po siya, Ma. Nasa nursery lang po. Tinitingnan ng doktor ang baga niya pero sabi okay naman daw po siya. Ligtas po kaming lahat dahil sa'yo." Sagot ni Mia habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto ng kwarto ng ospital at pumasok ang isang opisyal ng pulisya kasama ang kuraparoko ng simbahan sa tapat ng kanilang bake shop. "Magandang araw po, Aling Marites." Magalang na bati ng pulis. "Nandito po kami para kunin ang inyong salaysay, pero gusto po muna naming ibalita na nasa ilalim na ng kustudiya ng mga awtoridad ang asawa ninyong si Arturo." Bumilis ang tibok ng puso ni Marites. "Si Arturo? Nasaan siya?" "Nasa kabilang ward po siya. Binabantayan ng mga pulis. Sinubukan niyang tumakas kagabi at isisi ang sunog kay Miss Cora. Sinabi niya sa mga barangay na si Cora raw ang nagwala at nagsunog ng panaderya." Paliwanag ng pulis. Pero hindi nagtatagumpay ang masamang plano sa harap ng katotohanan. Salamat sa CCTV camera ng simbahan na nasa tapat mismo ng bake shop ninyo. Ngumiti ang kura paroko. Ibinigay po namin agad ang footage sa mga pulis, Aling Marites. Malinaw na malinaw sa video kung paano sinira ni Arturo ang tangke ng gas, kung paano niya ikinulo kayo sa loob at kung paano siya tumakbo palabas ng eskine tatulad ng isang duwag habang nagliliyab ang gusali. Huminga ng malalim si Marites. Pakiramdam niya ay may malaking tinik na natanggal sa kanyang dibdib. Ang karma ay hindi natutulog. Ang lalaking gumamit ng pangalan ng kanyang pamilya upang pagtakpan ang kanyang mga utang, ang lalaking nagtangkang sunugin ang kanyang sariling asawa at mga anak para makatakas, ay mabulok na ngayon sa kulungan. Haharapin ni Arturo ang kasong arson, attempted parricide at frustrated murder. At sa likod ng mga rehas, wala na siyang takasan laban sa mga sindikatong pinakakautangan niya. Pagkaalis ng mga pulis, marahan muling bumukas ang pinto. Pumasok si Cora. Nakaupo ito sa isang wheelchair, may benda ang kaliwang binti at dahan-dahang itinutulak ang sarili papalapit sa kama ni Marites. Wala na ang mamahaling blusa nito. Wala na ang kapalaluan sa kanyang mukha. Tanging ang pamumula ng mga mata at ang matinding kahihiyan ang bakas sa kanyang buong pagkatao. Huminto si Cora sa tabi ng kama. Hindi siya makatingin ng diretso kay Marites. "Ate!" Mahinang usal ni Cora. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya si Marites sa gamang pangalan.
Isang simpleng salita, ngunit naglalaman ng 20 taon ng natatagong katotohanan. Nasunog ang testamento ni Papa! Bulong ni Cora, nanginginig ang mga labi. Nasunog din ang orihinal na recipe notebook mo. Wala ka ng hawak na papel laban sa akin, ate. Kung tutuusin, pwede ko pa ring angkinin ang tatak dahil nakarehistro pa rin ito sa DTI sa pangalan ko. Nanatiling tahimik si Marites. Hinahayaang magsalita ang kanyang kapatid. Pero kagabi? Humagulgol si Cora. Tinakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nung binuhat mo ako, nung pinili mong iligtas ang buhay ko bago ang sarili mo at bago ang testamentom yon, doon ko napatunayan na ikaw ang tunay na anak ni Papa. At ikaw ang tunay kong kapatid. Ang buong buhay ko ay nakabase sa galit na itinanim ng nanay ko. Pero ang pagmamahal mo kagabi ang nagpalaya sa akin. Inilabas ni Cora ang isang folder mula sa kanyang kandungan. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kumot ni Marites. May pinapapirmahan akong kasunduan sa abogado kaninang umaga, sabi ni Cora habang pinupunasan ang kanyang mga pisingi. Ibinabalik ko sa iyo ang buong karapatan sa pangalan at recipe ng bake shop. At gumawa rin ako ng kasulatan na magkasama nating itatayo muli ang panaderya. Bilang magkapatid, tulad ng gusto ni Papa sa kanyang testamento. Hindi ko na kailangan ng papel ng batas para malaman kung sino ako. Sapat na sa akin na may ate ako. Tumingin si Marites sa folder pagkatapos ay kay Cora. Bagamat nasunog ang mga pisikal na dokumento, ang apoy ay hindi nakasira. Sa halip, nilinis nito ang lahat ng dumi, kasinungalingan at put na naglayo sa kanila ng maraming taon. Inabot ni Marites ang nanginginig na kamay ni Cora at mahigpit na hinawakan ito. Salamat, Cora, mahinang sabi ni Marites. May luhang tumakas sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang ngiti ng kapayapaan. Magkasama nating sisimula ng paggawa ng ensaymada na may kaluluwa. Sa loob ng silid ng ospital, sa kabila ng mga benda at sugat, natagpuan ng pamilya de la Cruz ang tulay na diwa ng pamilya. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanila, hindi na nakatali sa anino ng nakaraan, kundi sa liwanag ng pagpapatawad at pagmamahal.